Sa sandaling ito, isang babae na may hawak na hidden weapon ang sumugod kay X1. Napansin din ito ni Jianzi, nanlilisik ang mga mata. Idiniin ng babaeng ito ang hidden weapon sa liig ni X1, nagsabi, "Lumayo ka sa binibini namin." Ngunit isang talim ng kutsilyo ang humawi sa hangin, gumawa ng isang hiwa. Nagsalita si Jianzi, "Ang dapat lumayo ay ikaw." Pagkasabi nito, itinutok niya ang kutsilyo sa liig ng babaeng iyon. Nagpaalala si Jianzi, bawal ang mag-away sa loob ng Kanglan Academy. Sa kabilang banda, pinuri ni Imperial Advisor Lucy X1, "Napakatalino mo." Nakita ang dalawang babae na halos magkadikit na ang mga mukha, sumigaw si Elder Jai, "Ano ba ang ginagawa niyo? Naghahatid lang ng mensahe, naglalambingan pa kayo. Maghahalikan na ba kayo?" Galit na sumigaw si X1, "Anong N? N ang demonyo." Nagpaalala si Imperial Advisor Lu kay X1, "X1, bagaman ganyan ang sinabi ng kamahalan, sa totoo lang, wala siyang masamang hangarin. Kahit akademya man o pamilya, lahat ay tao ng ating Jiang Nation. Nakakalungkot lang na marami na ang nakalimot dito. Tanging kapag may bansa sa puso, saka ka maaaring maging Imperial Advisor, magdala ng responsibilidad para sa Jiang Nation." Pagkasabi nito, hinawakan niya ang kamay ni X1. Nagpatuloy si Imperial Advisor Lu, "Bukod pa rito, sa hinaharap, sa lahat ng dako ng bansa, makakatanggap ka ng suporta mula sa Estado." Naisip ni X1, sige na nga, tatanggapin ko ang titulong ito. Ngunit hindi dahil sa Jiang Nation, kundi para sa sarili ko. Naisip niya, kapag may magandang background, marahil mas madali ang lahat ng bagay. Sa sandaling ito, bahagyang ngumiti si Imperial Advisor Lu, "Yum. Kung gayon, napag-usapan na natin. Inaasahan ko ang iyong magiging pagganap bilang Imperial Advisor sa hinaharap." Tapos na ang usapan, hindi ko nagagambalain pa ang pagtuturo ni Elder Jai. Pagkarinig nito, sumang-ayon si Elder Jai, "Yum. Mag-ingat ka sa pag-alis, Imperial Advisor Lu." "Opo." Pagkatapos, inutusan ni Imperial Advisor Lu ang kanyang mga tauhan. Ang balita tungkol sa pagtanggap niya ng titulong Imperial Advisor ay hindi dapat kumalat sa labas. Siya sa ngayon ay hindi pa kayang tumanggap ng masyadong maraming atensyon. Agad sumunod ang dalawang babaeng tauhan, "Opo." Nagpaalala si Elder G sa ilang estudyante, "Yum. Sa pagkakataong ito, palalampasin ko. Ngayong gabi, pumunta kayong lahat sa akin. May kailangan akong linawin." Pagkatapos, lumabas si Elder Jai, bumubulong, "Kakaiba. Bakit parang may kulang?" Sa isang lugar, si Muyun ay kumakain at umiinom kasama ang isang lalaki. Sinabi ng lalaking iyon sa kanya, "Kapatid, salamat sa paghatid mo sa kapatid ko pauwi ng ligtas. Hindi na kailangan pang magsalita, lahat ay nasa baso na." "Tagay." Sumang-ayon si Muyon, "Tagay. Ngayong araw, hindi uwi hanggat hindi lasing." Sa loob ng Prison World Tower, isang masamang demonyo ang ngumingisi, "Hehe." Ang selyo ng sirang toreng ito, sa wakas ba ay nagsisimula ng lumuwag. Nakita lamang sa isang itim na kaldero, may ilang usok na umaangat. Lipat ng eksena, papalalim na ang gabi. Pinapatay ni X1 ang isang lamok na lumilipad. Pumunta siya sa kinaroroonan ni Elder Jai, nagrereklamo, ang layo naman ng tinitirhan ni DNJ. May boses na umalingaw-ngaw, "Matanda, ang kasunduan sa Kangmu Academy, sapat na akong mag-isa. Hindi na kailangan pang isama si X1." Naisip ni X1, boses ni Jianzi iyon. Tingnan ko nga. Agad siyang tumalon sa puno, nagtago sa isang lugar, nakikinig sa usapan ng maglolo. Sinabi ni Elder G kay Jianzi, "Anzi, ayaw ni Lolo na ikaw lang mag-isa ang humarap sa mga ganitong bagay. Masyadong mabigat ang responsibilidad ng Kanglan Academy." Saka lang napagtanto ni X1, "Ano? Si Jianzi ay apo ni DNJ." Biglang lumingon si Jianzi, tumingin sa direksyon kung saan nagtatago si X1. Walang pag-aalinlangan siyang bumunot ng espada. Swish! Isang tunog ang umalingaw-ngaw. Swoosh!
Isang hampas ng sword intent ang tumama patungo kay X1. Mabilis na tumayo si X1, umiwas sa sword intent. Ngunit pagtayo pa lang, nawalan ng balanse si X1. Pagkatapos, nahulog si X1 mula sa sanga ng puno pababa sa lupa. Dum! Isang malakas na tunog, halatang masakit. Gumapang si X1 patayo, sumigaw, lintik. Ang sakit! Hindi pa nakakahuma si X1 nang hampasin siya ng palad ni Jianzi sa puno, nagpagulat sa kanya. Pagkatapos nagpaalala si Jianzi, binata, ikaw pala. Sumagot si X1, bakit hindi pwedeng ako? Ganyang kalakas na atake. Mabuti na lang ako ito. Kung iba, ay dedemanda ka na nila sa tangkang pagpatay. Kinuha ni Elder G ang kanyang gourd ng alak at nagtanong, dumating ka na pala. Galit na pinagalitan ni Jianzi si X1, noong nakaraan, sinilipan mo akong maligo. Ngayon naman, nakikinig ka sa usapan ng iba. Gusto na talaga kitang patayin. Pagkarinig nito ni Elder Jai, naibugan niya lahat ng alak sa bibig. Ire! Agad na nagpalusot si X1, Ang ganda ng panahon, ano? Ang ganda ng sikat ng araw. Nagalit si Elder Jai, nagtransform, lumaki ang mga kalamnan, sumigaw, batang walang kwenta. Nangahas kang silipan ng mahal kong apo habang naliligo. Natarantang sumigaw si X1, din. Hindi pagkakaunawaan lang. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Nagliliyab sa galit si Elder Jai, sumigaw, anong hindi pagkakaunawaan? Mamatay ka na. Tumakbo si X1 habang sumisigaw, wala po talaga akong nakita. Kasabay nito, si Baizi, pasa ng isang sako ng tela sa balikat, ay naglalakad patungo sa direksyong ito. Tumingala siya sa langit at nagsabi, ang liwanag ng buwan ngayong gabi. Hindi bagay para manghuli ng demonic beast kahit kaunti. Biglang nakita ni Baizi si X1 na tumatakbo ng mabilis papalapit. Pagkakita ni X1 kay Baizi, sumigaw siya, kapatid. Tumabi ka. Bilis, tumabi ka. Hindi rin maintindihan ni Baizi kung ano ang nangyayari, sumigaw siya, tigil. 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 Ngunit masyadong mabilis si X1. Bumangga siya kay Baizi. Natamaan si Baizi, agad na naibuga ang kinain. Ang tao sa loob ng sako ay sumigaw din, Ha! Nawalan ng balanse si X1, tumihaya sa lupa. Hinawakan niya ang ulo, sumigaw, aray. Kasabay nito, lumuwag na rin ang sako, natanggal ang tali. Galit na tumakbo si Elder Jai, sumisigaw, batang walang kwenta. Tanggapin mo ang suntok ko. Pagkasabi nito, sumugod siya diretsyo, gustong basagin ang mukha ni X1. Sumigaw si X1, huwag. Biglang inilabas ni Muyon ang ulo mula sa sako, sumigaw, sinong lintik ang dumakip sa akin? Ibinuhos ni Elder G ang lahat ng galit sa pagsuntok sa mukha ni Muyon na kalalabas lang ng ulo. Kawawang bata, kagigising lang, tumanggap na agad ng maling parusa. Bong! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang lakas na inilabas ni Elder G ay talagang hindi biro. Mukhang mapapahamak si Muyon dito. Lipat ng eksena sa Kangmu Academy. Isang lalaki ang nakatayo sa harap ng sword platform, itinaas ang espada at pinagmamasdan ito. Sinabi ng ilang lalaki sa kanya, Senior Brother Chen yan. Narinig namin na ang Yexuan na nanakit kay Zuoli ay isang sword cultivator. Espesyal din ang trato sa kanya ni Imperial Advisor An. Kailangan ba talaga nating kumilos? Pinagmamasdan pa rin ni Chen Yan ang espada at nagsabi, huwag kayong mag-alala. Ngayon, hawak ko na ang Kinyaw Sword. Sa ilalim ng Tongyu Realm, walang kalaban sa akin. Malamang ay hindi karapat-dapat ang Yexuan na yon. Basta't mapatay ko siya, itatalaga ako ng Vice Dean bilang paunahing disipulo sa sekta. Sa oras na yon, kahit magkasala pa ako kay Imperial Advisor An, hindi na yon magiging problema. Umisi ang ilang lalaki, hehe. Hindi ko inaasahan na napag-isipan na pala ng husto ni Senior Brother. Naisip ni Chen Yan, Yexuan, sa hinaharap kapag namatay ka, huwag mo akong sisisihin.
Sisihin mo ang sarili mo sa pagiging tuntungan ko para ma-promote bilang pangunahing disipulo. Sa panig ng grupo ng Kanglan Academy, si Elder Jai na nagkamali ng sinuntok ay medyo nalilito na rin ngayon. Si Muyon na tumanggap ng maling parusa ay puno ng hinanakit ang mga mata. Ang mukha niya ngayon ay namamagana. Hindi malaman kung may nabaling ngipin. Si Exuan naman ay pilit na ngumiti, hahaha. Dian, kanina po, may narinig akong sinabi niyo ni Anshi tungkol sa kasunduan sa Kangmu Academy. Napabuntong hininga si Elder Jai, hay. Kung alam niyo lang ng mas maaga kayong makakapili. Noong nakaraang dinastya, nagkaroon ng napakatinding labanan sa pagitan ng Kangmu Academy at Kanglan Academy. Gayunpaman, sa huli, malubha ang pagkatalo ng Kanglan Academy. Ang labanang iyon, hindi lamang nagdulot ng pagkawala ng mana ng Kanglan Academy, kundi ang mga kaluluwa ng mga namatay na disipulo ay nasil sa loob ng Tomb Sword Formation para hiyain ang Kanglan Academy. Pagkarinig nito, hinimas ni Exuan ang baba, nag-isip, hindi kaya yung Sword Formation na yon? Nagtanong si Exuan, tapos natahimik si Elder Jai. Sumagot si Jianzi para sa kanya, pagkatapos, para mapayapa ang mga namatay na disipulo, kami sa Kanglan Academy ay nagpasya na bawat taon ay magdaos ng isang martial arts tournament. Basta't manalo ang disipulo sa loob ng akademya, mapapalaya ang kanilang mga kaluluwa. Ngunit huminto si Jianzi dito. Agad na nagtanong si Exuan, pero hindi nanalo. Kinumpirma ni Jianzi, sa nakaraang labanan, inagaw lahat ng Kangmu Academy ang mga yaman ng ating akademya. Sa huli, tanging ang J-clan na lang ang natira sa Kanglan. Sumigaw si Muyon, kaya ngayon, kailangan nating magdaos ng martial arts tournament laban sa Kangmu Academy. Sumagot si Jianzi, ako lang mag-isa ay sapat na. Sinabi ko lang sa inyo para makapili kayo ng maaga. Hindi pa huli para umalis ngayon. Sumagot si Exuan, may alitan ako sa Kangmu Academy. Bukod pa roon, iniligtas ni Dian si Ling-er. Ang utang na loob na ito, hindi malilimutan ni Exuan. Hindi ako alis. Sumang-ayon si Baizi, ako rin. Narinig ko na rin ang tungkol sa Kangmu Academy. Walang dapat ikatakot. Sumang-ayon din si Muyon, ako rin. Tinanong ni Elder Ji ang kanyang apo, ano sa tingin mo? Hindi naman pala mali ang pagpili ko ng mga tao, ano? Alam kong hindi kayo pipiliing umalis. Tumalikod si Jianzi at nagsabi, isang grupo ng mga tanga na hindi takot mamatay. Pagkatapos, sinabi ni Elder Ji sa mga natira, hay. Ang batang ito, mainit sa loob pero malamig sa labas. Ang mga magulang niya ay parehong namatay sa kamay ng Kangmu Academy. Sa totoo lang, nag-aalala siyang madamay kayo. Kinumpirma ni Exuan, naintindihan po ng estudyante. Si Muyon naman ay mumisi, hehe. Matanda. Tingnan nyo, dahil sa akademya, sasali kami sa mapanganib na labanan. Wala ba kayong secret martial arts na pwedeng ibahagi? Matatag na sinabi ni Elder Jai, huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, ako mismo ang magtuturo sa inyo. Kinabukasan, pagsikat pa lang ng araw. Ang buong grupo ay dinala sa talon sa likod ng bundok para mag-ensayo. Ipinasok ni Elder G ang dalawang daliri sa bibig, sumipol ng mahaba. Mula sa kagubatan, isang demon wolf ang sumugod ng napakabilis. Nag-aalalang sumigaw si Muyon, anong halimaw ang tinawag niya? Sumagot si Baizi, demon wolf yan na nasa lingkong realm. Hinimas ni Elder G ang balbas at nagsabi, may alam ka pala. Hindi ka takatakang galing ka sa demonic beast Holy Land. Sayang, hindi ito para sa'yo. Pagkatapos, sinabi ni Elder G kay Muyon, munting mo, hindi ba gusto mong tumakbo? Ang demon wolf na ito, marahil kasing bilis mo. Ngunit sa lakas, tiyak na mas mahina ka kaysa dito. Kaya tinawag ko ito para mag-ensayo ka. Nagulat ka ba? Masaya ka ba? Natulala si Muyon, nagtanong, matanda, ano ang ibig mong sabihin? Sumagot si Elder Jai, para rin sa ikabubuti mo ito, munting mo.
Kung hindi ka tatakbo, sa susunod, sa hapagkainan ng Kanglan Academy, mababawasan ng isang peres ng chopsticks. Nakita ang baliw na pagsugod ng Demon Wolf, nagtayuan ang buhok ni Muyon at nagmura ng malakas, ang tadhana. Lintik! Elder Jai! Baliw ka ba? Pagkatapos, tumakbo siya ng mabilis. Kinagat ng Demon Wolf ang laylayan ng damit ni Muyon. Napabuntong hininga si Yexuan at Baizi, nagsabi sa isa't isa, kawawa naman. Mabuti na lang hindi ako. Sa kabilang banda, tumatakbo si Muyon habang sumisigaw, Elder J. Halimaw! Sunod naman ay si Baizi ang tinanong. Nagulat siyang sumigaw, Dien. Sinabi ni Elder G sa monghe, alam ko sa Mang Mountain, araw-araw kang nakikipag-away sa mga demonic beast. Malamang lahat ng klase ay nakita mo na. Kaya inihanda ko ito para sa iyo. Pagkatapos, ang dalawang binti ni Baizi ay kinabitan ng kadena. Ang mga tunog ng kalansing klangklang ay umalingaw-ngaw, nagpagulat kay Baizi. Pinagpawisan si Baizi, nagtanong, ano po ito? Sumagot si Elder Jai, huwag ka nang magtanong. Basta't alam mong magandang bagay ito. Pagkatapos, itinulak ni Elder J si Baizi at sumigaw, punta. Nawalan ang balanse si Baizi, sumigaw, Ito pala ay itinulak si Baizi pababa sa talon. Ang katawan niya ay nakabitin ng patiwarik sa sanga ng puno. Baliw na nagpupumiglas ang dalawang kamay ni Baizi. Sinabi ni Elder G sa kalbo, magbitin ka ng patiwarik laban sa agos at lampasan ang talon. Ang katawan mo ay magiging mas matibay kaysa sa mga ordinaryong eksperto. Sa wakas, lumingon si Elder G at sinabi kay Yexuan, ikaw na. Tiningnan ko ang itsura mong walang pag-unlad. Sa buong Imperial Capital, maliban kay Imperial Advisor An, hindi ka natatalo ng kahit sino. Sumagot si Yexuan, salamat po sa papuri, Dien. Ngunit ang estudyanteng ito ay isa lamang ordinaryong tao. Ngunit tila walang pakialam si Elder Jai. Tinanong niya si Yexuan, ano ang pinakamagaling mong fist technique? Sumagot si Yexuan, Ice Fist, isang Earth-rank martial skill. Itinuro ni Elder G ang bundok sa harapan at sinabi, gamitin mo ang Ice Fist mo para sirain ang bundok na iyan. Gamitin mo ang buong lakas mo. Hanggang sa gumuho ito. Tiningnan ni Yexuan ang bundok sa harap at gustong gumuho na rin siya. Nautal siyang nagtanong, sisirain? 3 araw ang lumipas. Patuloy pa ring sinusuntok ni Yexuan ang bundok. Ang mga tunog ng rumble-rumble ay walang tigil na umaalingaw-ngaw. Ang mga bato ay nahuhulog at gumugulong sa paanan ni Yexuan. Muling ginamit ni Yexuan ang kamao para suntukin ang bundok. Marami ng sugat ang kanyang kamay. Pagod na umupo si Yexuan, tiningnan ang bundok sa harap. 3 araw ko nang sinusuntok pero kahit isang sulok hindi nabibiyak. Ano ba ang iniisip ni Denje? Ang paggamit ng kamao para gibain ang bundok ay isang side door technique. Kaya nakaisip siya, mas mabuting humingi ng opinyon sa malapit na tao. Mas mabuting tanungin si Senior. Pagkatapos, pumasok si Yexuan sa loob ng Prison World Tower. Pagpasok pa lang, nagtanong siya, Senior, nandyan po ba kayo? May kailangan po akong itanong. Ngunit kahit anong tawag ni Yexuan, walang multo na sumasagot. Nagtaka siya. Saan kaya nagpunta? Hindi ba't palaging nandito lang siya? Pagkatapos, ang Prison World Tower ay walang tigil na yumanig. Rumble, rumble, rumble. Pinagpawisan si Yexuan, tumawag, Senior. Huwag po kayong magbiro. Nakakatakot ang ingay. Biglang may tunog ng mga yabag na papalapit. Klomp, 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 klomp. Pagkarinig nito ni Yexuan, natarantang nagtanong, sino iyan? Mula sa ikalawang palapag ng Prison World Tower, isang sinag ng pulang liwanag ang lumipad pababa. Tiningnan ni Yexuan ang sinag na ito at naghinuha, mukhang mula sa ikalawang palapag. Mabilis na tumalon si Yexuan paitaas. Mabilis na nakarating si Yexuan sa ikalawang palapag ng Prison World Tower. Lumapag siya sa sahig, pagkatapos ay nagulat na sumigaw. Ito ay nakita lamang niya sa harap ng pinto na kinakadenahan, may isang malaking halimaw.
Ang mga mata nito ay namumula, nakatingin sa siwang ng pinto. Pinagpawisan si Yexuan habang tinitingnan ang matang ito, napabuntong hininga siya. Sinabi ni Senior dati na ang nakakulong sa ikalawang palapag ay hindi magandang uri. Kung lalabas ito, mapipigilan ko kaya? Bigla, mula sa loob ng pinto, isang maliit na piraso ng papel ang lumipad palabas. Nagtatakang tiningnan ni Yexuan ang piraso ng papel na lumilipad papalapit sa kanya, nagtanong, ang pinto ay biglang naging tahimik na naman. Tiningnan ni Yexuan ang papel at nagtanong, ano ito? Para sa akin ba? Pagkatapos, medyo nagulat si Yexuan, sumigaw, Ito ay. Tiningnan niya ang papel na may umiiyak na mukha at nagtanong, umiiyak na mukha. Hindi kaya gusto mong pakawalan kita? Ang malaking mata ay biglang lumabas at tumingin kay Yexuan. Pagkatapos, isa pang piraso ng papel ang lumipad palabas mula sa likod ng pinto. Inabot ni Yexuan ang papel at nagsabi, meron pa. Nakita niya ang isang nakangiting mukha, pagkatapos ay naghinuha, nakangiti na. Talagang gusto mong pakawalan kita. Ngunit paano naman mangyayari yon? Mukha itong isang malaking halimaw. Ang kasalukuyan kong cultivation, talagang hindi ko ito kalaban. Nag-alinlangan si Yexuan, sinabi sa halimaw sa ikalawang palapag, yon. Dahil hindi ko alam kung anong klaseng demonyo ka, kung pakakawalan kita at magdudulot ka ng malaking sakuna, magiging mabigat ang kasalanan ko. Kaya hindi kita pwedeng pakawalan sa ngayon. Pagkatapos, matapang niyang ipinahayag, gayunpaman, huwag kang mag-alala. Pag lumakas na ako, sapat na para kontrolin ka, tiyak na, ngunit hindi na pinatapos ni Yexuan ang sasabihin. Ang mata mula sa loob ng pinto ay naglabas ng lakas, inihagis si Yexuan palabas. Natulala si Yexuan na parang asong naligaw. Napabuntong hininga siya, ganun na lang. Pinalayas ako. Ang hindi pagpapakawala sa kanya ay talagang tamang desisyon. Kailangan ko itong sabihin kay Senior. Kailangan ko ring samantalahin ang oras para hanapin muli ang DAO script. Bigla, may tumapak sa isang tuyong sanga sa lupa. Isang tunog na crack ang umalingaw-ngaw. Si Chen Yan, kasama ang dalawa pang lalaki, ay lumitaw sa likuran ni Yexuan, nagtanong, ikaw ba si Yexuan? Si Yexuan ay hindi pa nakakabawi mula sa pagkahagis ng may dumating na para manggulo. Tumingin si Yexuan, nakita ang tatlong lalaki na pawang nakasuot ng uniforme ng Kangmu Academy. Naiinis siyang naisip, mga taga Kangmu Academy. Bakit hinayaan sila ni Elder G na umakyat dito? Tumayo si Yexuan, tinitigan si Chen Yan, nagtanong, gusto mong makipag-away? Tumingin din si Chen Yan ng may nanlilisik na mata. Ngumisi si Yexuan, hehe. Makipag-away? Itinaas niya ang kinyaw sword, sinabi kay Yexuan, ikaw at ako, isa laban sa isa. Tignan natin kung ilang galaw ang makakayanan mo. Nangahas kang hamunin ang Kangmu Academy. Nakita ni Yexuan ang pagsambulat ng cultivation base ng lalaking ito, agad niyang tinanong, Lingkong Realm. Nakita ni Yexuan ang pagsugod ng lalaki. Ginamit niya ang Ice Fist para umattack. Isang malakas na ki ang sumambulat mula sa kanyang palad. Boom! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang kamao ni Yexuan ay direktang tumama sa kinyaw sword ni Chen Yan. Napaatras si Chen Yan dahil sa lakas. Ang kanyang katawan ay dumulas sa lupa. Pagkatapos, itinukod ng lalaking ito ang kinyaw sword sa lupa, nagulat na sumigaw, gamit ang kamao para harangin ang espada. Si Yexuan naman dito ay biglang naging ganado, mukhang tama ang paraan ng pagsasanay ni Dian. Lumakas na ang aking fist technique. Pagkatapos, sinabi ni Yexuan kay Chen Yan, kung iyan lang ang kaya mo, huwag mo akong sisisihin. Habang hindi nakahanda si Yexuan, isang lalaki ang biglang sumugod. Itinarak niya ang kinyaw sword sa likod ni Yexuan. Biglang inatake si Yexuan, agad siyang napaluhod. May isang espada na nakatarak ng malalim sa kanyang likod. Galit siyang nagsabi sa grupo ng mga taga Kangmu Academy, mga walang hiya kayo. Mayabang na sinabi ng mga lalaki, sa labanan, ang mahalaga lang ay ang resulta, hindi ang proseso. Tanga! Humalakhak din si Chen Yan, hahaha.
Tanga. Malamig na nagtanong si Yexuan, tanga ha? Pagkatapos, ginamit ni Yexuan ang Invincible Sword Body Art. Isang daloy ng gintong true key ang sumambulat mula sa kanyang katawan. Nilamon nito ang Kinyaw Sword sa loob. Nagulat na sumigaw si Chen Yan, ikaw. Lumitaw na ang killing intent sa mga mata ni Yexuan. Ang kanyang mga mata ngayon ay namumula na. Sinakan ni Yexuan si Chen Yan at itinaas, nagtanong, hindi mo inaasahan, ano? Pagkatapos, binitiwan ni Yexuan ang lalaking ito. Agad niyang sinipa ito pataas na parang bola. Sumigaw siya sa bibig, alis dyan. Tumama si Chen Yan ng malakas sa puno, napaupo at hindi gumagalaw. Isang lalaki ang nag-aalalang tumakbo palapit, nagtanong, Senior brother, ayos ka lang ba? Natarantang sumigaw si Chen Yan, yung espada ko. Sinabi ng isang lalaki, sword entering the body. Hindi lang walang pinsala sa katawan, bagkus ay naabsorb pa ang lakas ng espada. Nagtanong si Chen Yan kay Yexuan, isa ka palang innate sword body. Kinuha ni Yexuan ang espada, hawak sa kamay, at nag-anunsyo, hindi lang ako innate sword body. Pagkatapos, sa espada ni Yexuan, sumambulat ang isang malakas na sword intent. Nagdulot ito ng panginginig sa espasyo. Iwinasiwas ni Yexuan ang espada at nag-anunsyo, isa rin akong great sword cultivator. Iwinasiwas ni Yexuan ang espada pababa. Isang napakalakas na sword intent ang tumama, pinatalsik ang tatlong lalaki ng Kangmu Academy. Sa lupa, may isang mahabang marka ng espada. At napakalalim nito. Malapit doon, ang tatlong lalaki ng Kangmu Academy ay binugbog hanggang sa hindi na makatayo. Hirap na itinaas ni Chen Yan ang ulo, malakas na nagsabi, Yexuan, kung papatayin mo ako ngayon, tiyak na magpapadala ng tao ang Kangmu Academy para patagin ang Kanglan Academy. At sa araw na ito sa susunod na taon, anibersaryo na ng kamatayan mo. Malamig na naglakad si Yexuan palapit, hawak ang espada, hindi pinansin ang banta ni Chen Yan. Pagkatapos, itinaas niya ang mahabang espada, nagtanong, oh, talaga ba? Sayang lang at wala kang pagkakataong masaksihan. Pagkasabi nito, malamig niyang iwinasiwas ang espada para tumaga. Natakot si Chen Yan na halos maihi sa salawal, sumigaw, saklolo. Saklolo! Nang iwinasiwas ni Yexuan ang espada para tumaga, lumitaw si Elder Ji at humarang sa harapan. Sumigaw siya, tigil. Kasabay nito, ginamit niya ang kamay para gumawa ng barrier, hinarangan ang atake ng espada ni Yexuan. Napigilan si Yexuan ni Elder Ji, nalito. Natigilan siya sandali. Pagkatapos, ibinaba niya ang espada at tinanong si Elder Ji, Dian Ji, ano po ang ginagawa niyo? Nagpaliwanag si Elder Ji, siyempre pinipigilan kitang pumatay ng tao. Hindi mo pa ba ibababa ang espada mo? Nakita ko na ang galing mo. Sinabi ni Elder Ji kay Chen Yan, na takot sa likuran, bumalik ka at sabihin mo kay Lixiu. Kay Elder Kang ng inyong akademya, na kung gusto nilang lumaban sa aming Kanglan Academy, gawin nila ito ng marangal sa life and death arena. Huwag gumamit ng ganitong mga maruruming paraan. Pagkatapos, tinitigan niya ng masama ang lalaking ito at sinabi, kung hindi, huwag niyo akong sisisihin. Pagkarinig nito, agad na tumakbo palayo sina Chen Yan at ang kanyang mga kasama, nagsisigawan, bilis, takbo. Nagtataka si Yexuan, patawarin sila. Hindi ba't parang pagpapakawala iyon ng tigre sa gubat? Kanina lang, gusto nila akong patayin. Masayang nagtanong si Elder Ji, sa tingin mo ba mukha silang tigre? Tiger, ikaw dapat iyon. Ngayon, naghahanda pa lang tayo sa Kanglan. Hindi natin kailangang makipag-away sa kanila. Galit na sinabi ni Yexuan, maaga o huli, kailangan kong bugbugin sila hanggang mamatay. Nagpaalala si Elder Ji, natatandaan kong hindi ka naman mapaghiganti, di ba? Nga pala, ngayong araw, posibleng kailangan mong umalis papuntang Liangji Mountain ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Habang sumusunod kay Elder Ji,